Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1951 hanggang 1955. Ang tanong na itinaas ni Fang Zan ay nagmumukhang seryoso sa Aaron sa pamamagitan lamang ng pag-alis ay matitiyak ang kanilang kaligtasan. Ito ay nagpapakita na si Fang Zan ay walang mapagpipilian, at ang bagay na ito ay nagsasangkot ng sikreto ng Apocalypse. Tila na ang pagkakaroon ng Apocalypse ay dapat na protektahan ang ilang kapayapaan, o labanan laban sa ilang kapangyarihan. Si Aaron ay dating atheista, ngunit pagkatapos ng insidente ng bungo, alam niya na maaaring may ilang mahiwagang aspeto sa mundo na hindi niya alam. Marahil ay hindi siya multo, ngunit dapat siyang maging pambihira. Mukhang hindi simple ang kalaban na kinakaharap ng Apocalypse. Sabi ni Aaron, sinusubukan mo akong lokohin. Tumingin si Fang Zan kay Aaron ng may panghahamak. Aaron napahiya kulubot ang kanyang ilong, sinabi, itanong ko lang, ang sagot ay inilagay sa harap ko, hanggat maabot ko upang malaman, kailangan din ng isang gawain. Bukas na ang huling pass. Hanggat makakapasa ka, makakasali ka sa pagsubok sa kuweba ng Diablo. Sa oras na iyon, malalaman mo ang lahat ng sagot, ngunit hindi pa rin alam kung makakabalik ka ng buhay mula sa yungib ng Diablo. Sabi ni Fang Zan. Tinanong ni Han Sanchen ang mga tao tungkol sa kuweba ng Diablo. Bagamat hindi nila alam kung anong klaseng lugar ang kuweba ng Diablo, nabalitaan nilang walang makakaligtas sa pagsubok ng kuweba ng Diablo sa nakalipas na 10 taon. Kahit nitong mga nakaraang taon, walang nang ahas na sumali sa pagsubok sa kuweba ng Diablo. Ipinapakita nito na ang kuweba ng Diablo ay nag-iwan ng psikolohikal na anino sa maraming tao ng pahayag, ito ang tunay na kahirapan na kailangang harapin ng Aaron. Hindi ka naman natatakot di ba? Tanong ni Fang Zan. To tell you the truth, paano ako matatakot na mawala ang buhay ko? Pero mas seryoso ang curiosity ko kaysa sa takot ko. Tumawa si Aaron. Tumawa si Fang Zan. Ang Aaron ay talagang napaka-espesyal na tao. Iba ang ideya niya sa mga ordinaryong tao, at iba rin ang lakas niya sa mga ordinaryong tao. Kung talagang makakabalik siyang buhay mula sa kuweba ng Diablo, gugulatin niya ang buong Apocalypse. Dahil siya ang magiging pinakamaikling tao na makakasama sa Apocalypse sa kasaysayan ng Apocalypse. Nga pala, dahil hindi mo pa nga nakikilala ang anak mo, paano mo malalaman kung lalaki siya o babae? Bumalik si Han Sanchen kay Fang Zan. Ito ay isang palatandaan na pinaghirapan kong makuha. Sabi ni Fang Zan, na may bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Tinapik ni Aaron si Fang Zan sa balikat at sinabing, habang nabubuhay siya, mahahanap siya ng pamilya Nangang. Tumango si Fang Zan at sinabing, bago iyon, lagi akong mananatili sa iyo, ngunit pagkatapos kong mahanap ang aking anak, aalis ako upang mabayaran ang utang na utang ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Han Sanyi ay mukhang gusto niyang tumigil sa pagsasalita. Nais ni Fang Zan na bumawi sa kanyang anak, ngunit kung tatanggapin ng kabilang partido ay hindi pa rin alam. Siguro kahit na makahanap siya ng isang tao, kamumuhian lamang niya ang kabilang partido at hindi payag na tanggapin ang kanyang make-up. Ang Aaron ay may sariling karanasan nito. Si Shi Jing ay walang pakialam sa kanya sa oras na iyon. Ngayon, kahit na si Shi Jing ay nagmamalasakit sa kanya, ang Aaron ay hindi masyadong malalim, dahil ang mga damdamin sa pagitan nila ay matagal nang hamina sa lamig ng taong iyon. Siyempre, hindi nito inaalis na ang anak ni Fang Zan ay naghihintay sa kanya.
Ang ganitong uri ng bagay ay hindi mahuhulaan ng tumpak ng personal na karanasan ni Aaron. Kinabukasan, sa wakas ay nagsimula na ang pagsubok na inaabangan ng lahat. Bilang karagdagan sa Aaron at Jiang Yingying, mayroon pa ring 10 tao sa antas ng Xuanzi. Ngunit sa 10 tao na ito, 2 o 3 lang, o kahit isa, ang talagang ma-promote sa antas ng DZ. Kapag nagsimula ang pagsusulit ng unang tao, nanunood ang Aaron. Sa sandaling lumaban sila, mararamdaman ng Aaron ang agwat ng lakas sa pagitan ng antas ng Xuanzi at antas ng DZ. Ang puwang na ito ay hindi isang gap ng 1 o 2 antas sa lahat. Ang lakas ng antas ng DZ ay ganap na dinudurog ang antas ng Xuanzi. Brother Aaron, hindi ko inasahan na ang pinakamataas na master ng Xuanzi level ay napakahirap para sa DZ level. Sinabi ni Jiang Yingying kay Aaron. Bilang subcore power ng Apocalypse, ang DZ level ay dapat magkaroon ng ganoong lakas, ngunit hindi mahirap para sa iyo na makitungo sa gayong mga tao. Tumawa si Aaron. Jiang Yingying light smile, sinabi, 3,000 kapatid na lalaki, ang entablado ay nasa pagsubok, ngunit ang madla, karamihan sa mga tao ay nakatingin sa amin, kaya mataas ang profile ay hindi maganda. Ang pagsusulit ngayon, Aaron at Jiang Yingying ang tunay na bida. Ang mga taong iyon ay gustong makita kung paano sila magpe-perform sa harap ng mga local level masters, kaya ngayon karamihan ng kanilang mga mata ay nasa kanila. I've been keeping a low profile for so many years, so I should keep a high profile. After all, it's a place where strength is the most important. It's boring to keep a low profile. Sabi ni Aaron. Dati sa Yuncheng, may lihim na pagkakakilanlan ang Aaron na hindi mabubunyag. Hindi siya pinayagan ni Nangang Chenkyu na mamuhay bilang miyembro ng pamilyang Han, kaya kinailangan niyang itago ang sarili. Gaano man kaabuso ang labas ng mundo, matatawa lang ito ng Aaron. Pero ngayon iba na. Ang Aaron ay walang mga paghihigpit, kaya hindi niya kailangang lunukan ang kanyang galit. Kailangan ko bang talunin ang aking tagasuri? Masayang sabi ni Jiang Yingying. Nang hulaan pa lang ng iba kung gaano katagal sila makakatagal sa pagsusulit, iniisip na ni Jiang Yingying kung ipagtatanggol ba ang mukha ng mga examiners. Ito ay isang bagay na hindi nang ahas na isipin ng mga taong iyon. I'd better save face. 1 o 2 moves lang ang mananalo. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Jiang Yingying. Dahil gusto niyang manalo ng 1 o 2 galaw, kailangan niyang kontrolin ang kanyang lakas. Sa wakas, oras na ni Jiang Yingying upang maglaro. Siya ay nahaharap sa isang master na sikat sa kanyang mga kasanayan. Bilis at liksi ang lakas niya. Ngunit tulad ng napupunta sa lumang kasabihan, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang trick ay walang kapangyarihan. Kapag nakilala niya si Jiang Yingying, maaamin lang niya ang kanyang malas. Sabi mo, gaano katagal magpumilit si Jiang Yingying? Medyo mahina siya kaysa Aaron. Sa palagay ko, magandang manatili sa 20 galaw. Labis na itong lumagpas sa pamantayan ng pagsusulit. Mukhang tiyak na mapopromote siya sa antas ng prefecture. Nakakainggit talaga. Matapos mamuno si Jiang Yingying, ang mga sumusunod na tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanya. Gayunpaman, kakaunti ang mga boses tungkol sa kanyang kabiguan. Iniisip pa rin ng karamihan na makakapasa si Jiang Yingying sa pagsusulit. Kung tutuusin, nakita na ng mga tao ang kanyang lakas noon at hindi na sila nang ahas na hamakin pa siya. Sa mataas na plataporma sa di-kalayuan, ito ang lugar kung saan nanunood ng labanan ang ilang malalaking figurya ng antas ng langit, kasama si Qing Feng, ang pinuno ng 3 bulwagan. Out of curiosity, pumunta siya para manood ng test, pero laking gulat niya, hindi dumating si Hilaw. Gustong malaman Aaron ngunit ang kanyang apprentice, maaaring i-promote ang antas ng salita ay dapat na ang pinaka nag-aalala tungkol sa mga bagay ng matandang Lee, paano siya hindi magpapakita, ang babaeng ito ay katulong ni Aaron. Hindi ko inaasahan na maging siya ay kwalipikadong sumali sa pagsusulit. Nagulat ako, mahinang sabi ni He Qingfeng. Kasambahay, ang katayuan ay mababa, ngunit ang lakas ay napakalakas. Nang marinig ni Xiao Xiao ang pangungusap na ito, hindi niya namamalayan na itinikom niya ang kanyang mga ngipin. Bilang anak ng Panginoon ng 3 bulwagan, bagamat itinalaga niya ang lahat ng uri ng pag-ibig sa isang katawan, sa mga tuntunin ng lakas, hindi man lang niya may kumpara sa katulong ni Aaron, na naging dahilan upang hindi balanse ang puso ni Xiao Xiao. Sa Apocalypse, paano siya magkakaroon ng mas mabuting babae?
Ngayon siya ay nagsisisi na siya lamang ang nagayos para sa Aaron na mapatay, ngunit hindi niya pinupuntirya si Jiang Yingying. Hindi mabubuhay ang Aaron, gayon din si Jiang Yingying. Gayunpaman, hanggat ang Aaron ay patay na, sandali na lamang bago mamatay si Jiang Yingying, kaya siya Xiao Xiao ay hindi nagmamadali. Dad, if I'm willing to train hard, itong babaeng ito ay wala. Walang pagpipilian si He Qingfeng kundi ngumiti. Walang kung sa mundo, pero kahit hindi siya magsumikap, hindi mahalaga. Basta nandoon siya, may posisyon siya, at ayaw niyang nakikita siyang nahihirapan. Iyan ay sigurado, sabi ni He Qingfeng. Sa oras na ito, nagsimula na ang pagsubok sa entablado, at pabalik-balik ang laban ng dalawa. Magagamit lamang ni Jiang Yingying ang kanyang katawan upang labanan ang mga mahuhusay na pag-atake ng isa't isa sa halos lahat ng oras. Dahil sa antas ng liksi, ang reaksyon ni Xiao Xiao ay malayo sa sapat upang makayanan ang mga pag-atake ng isa't isa. Dahil dito, medyo nagalit si Jiang Yingying. Kung tutuusin, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kasing lakas ng Aaron. Sa tuwing siya ay inaatake, ang sakit ay magpapagalit kay Jiang Yingying. Ngunit para sa babala ni Aaron, hindi napigilan ni Jiang Yingying na lumaban ng buong lakas. Mabugbog lang. I thought she was so good. Matapos makita ang pagganap ni Jiang Yingying, malamig nang inisya niya si Xiao Xiao. Nakatayo sa isang tabi, sumimangot si Qingfeng. Tila nahihirapan si Jiang Yingying, ngunit halatang pinipigilan pa rin niya ang kanyang lakas, kaya hindi niya malaman ang dahilan. Dad, why don't you talk? She's such a rubbish. Are you still so absorbed in it? Nang makitang hindi tumugon si Qingfeng, nagtanong si Xiao Xiao. Alam ni He Qingfeng na siya Xiao Xiao ay hindi kumbinsido, kaya inatake niya ang lakas ni Jiang Yingying nang may mali siya. Gayunpaman, ang lakas ni Jiang Yingying ay hindi maaaring suruan ni Xiao Xiao sa ilang salita. Anak, pinipigilan ng babaeng to ang pagsabog niya. Kaya naman iniisip ng mga tao na binubugbog siya. Sabi ni He Qingfeng. Nang marinig ito, mas lalong hindi nasiyahan si Xiao Xiao at sinabing, Tatay, halatang binubugbog siya. Bakit gusto mo siyang tulungang magsalita? May relasyon ka pa ba sa babaeng ito? Sa harap ng hindi makatwirang paggawa ng gulo ni Xiao Xiao, mapait na ngumiti si Qingfeng. Sa oras na ito, si Jiang Yingying sa challenge arena ay pagod na, at tumingin sa Aaron. Aaron alam Jiang Yingying ay nasa isang passive state, walang pasensya, pagkatapos ay tumango. Tinanggap ni Jiang Yingying ang utos ni Aaron, at bahagyang umangat ang kanyang bibig. Ang mga mata ni He Qingfeng sa di kalayuan ay namuo at nagsabi, susunod. Biglang hindi pinansin ni Jiang Yingying ang pag-atake ng kalaban. Dahil siya ay mas mababa sa kanyang kalaban sa husay at bilis, maaari lamang siyang gumawa ng isang malaking break at maghanap ng isang nakamamatay na suntok. Tapos na ang pagsubok. Si Jiang Yingying ay tila sumuko na sa pagtutol, sa salitang antas ng test officer na sinabi ng nakangiti. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang examiner ay pinaalis sa challenge arena. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng kidlat at bato. Not to mention na hindi siya nag-react, kahit ang mga nanood ng laban ay hindi naka-recover. Pinalakpakan ni Jiang Yingying ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, tapos na sa wakas. Matagal mo na akong natalo. Malapit na itong matapos. Dahil doon, bumaba si Jiang Yingying sa challenge arena, na nagpabangon sa iba mula sa pagkagulat. Ito ba? Ito na ba ang katapusan? Siya, tinamaan pa niya ang Master of the World level. Paano naman siya malakas na hindi niya kalaban sa prefecture level? Ang tinig ng tandang ay umalangaw mula sa lahat ng dako, at ang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa bawat mukha ay tila nakakita ng isang ilusyon, na tila sa isang panaginip. Ang master ng DZ level ay isang napakataas na threshold para sa Xuanzi level. Kahit na matagumpay na na-promote ang antas ng Xuanzi sa antas ng DZ, magtatagal ang pagsasanay upang maabot ang tunay na lakas ng antas ng DZ. Gayunpaman, natalo ni Jiang Yingying ang master ng DZ level sa pagsusulit. Ang lakas ng performance. Si Jiang Yingying pabalik sa Aaron, nakikinig sa tandang sa paligid, walang kamalay-malay na inilabas ang kanyang dila. Sinabi, kapatid na Aaron, sobra ba ito? How can you go too far? Mahigit 10 beses ka nang sinaktan ng lalaking iyon. Nakangiting sabi ni Aaron. Makinig sa Aaron say so, Jiang Yingying just at ease. Huminga ng malalim si He Qingfeng sa di kalayuan. Si Changqi ay hindi nakakita ng ganoon kalakas na bagong dating sa loob ng maraming taon.
Kahit si Lintong, na pinuri bilang anak ng langit, ay hindi nagpakita ng ganoon kalakas na lakas. At siya ay kasambahay lamang ni Aaron, kaya't si Ching Feng ay sabik na makita ang tunay na lakas ni Aaron. Hindi ako nagkakamali. Kung hindi napigilan ng babaeng ito ang sarili niya, natalo na ang examiner niya. Sinabi ni He Ching Feng kay Xiao Xiao. Si He Xiao Xiao ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng ikatlong bulwagan. Kaya niyang lampasan ang sinuman. Ngunit ano ang silbi ng kanyang mataas na pagkakakilanlan? Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing kay Jiang Yingying. Ano ang kanyang kwalifikasyon upang maging superior sa harap ng Aaron? Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Xiao Xiao kung gaano kasakit ang walang lakas. Siguro bigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumili, maglalaan siya ng mas maraming oras sa pagsasanay, ngunit gayunpaman, hindi ito nakakatulong, dahil sa lakas, kahit gaano siya kamahal ay ipinanganak, gaano man karaming mga eksperto ang kanyang sinanay, never be better than Aaron. Ganon din, may Lintong. Sa sandaling ito, ang apat na salitang, ang mapagmataas na anak ng langit, ay tila lubhang katawa-tawa kay Lintong. Ipinagmamalaki niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga nagawa ay napaka-vulnerable sa harap ni Jiang Yingying. Nagtakda siya ng record, sa harap ng pagtatasa ng antas ng salita, sumunod sa 25 galaw, na siyang limitasyon ng kompetisyon sa pagmarka ng apocalypse, ngunit direktang matatalo ni Jiang Yingying ang tagasuri sa antas ng salita, ang lakas kung saan ang puwang ay kung paano malaki. Ang dahilan kung bakit siya nawalan ng pag-asa ay ito ay pagganap lamang ni Jiang Yingying, at ang lakas ng Aaron ay higit kay Jiang Yingying, mukhang mabibigo ang aming plano. Walang kamalay-malay na sinabi ni Lintong na siya si Ching Feng ay nasa eksena pa rin, ano ang plano? Tanong ni He Ching Feng. Napapikit si Xiao Xiao, at mabilis na nagsabi, Tatay, wala. Tumingin si He Ching Feng sa naguguluhan na mga mata ni Xiao Xiao. Sa kanyang pag-unawa sa kanyang Xiao Xiao, paano siya maniniwalang siya ay Xiao Xiao's so-called nothing, Lintong, ngayon sabihin sa akin, bago magkaroon ng malaking pagkakamali, maaari itong makuha, tanong ni He Ching Feng Lintong na malamig ang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!